Siya yung kumukuha ng pera, siya yung kolektor ng pera mula Bilibid papunta kay Laila de Lima. Si Laila de Lima mismo umamin na may relasyon sila. Ang pag-amin niya nga frailties of a woman. Sa congressional hearing din po natin narinig si Jonel Ontiveros at lahat ng mga dilawan. Napanood po namin yan lahat. Hindi po yan gawa-gawa. Mga tunay na tao po yung nagsalita laban kay de Lima. Na-acquit lang. Na-acquit lang tapos sasabihin nyo parang santa na si de Lima. Siya nga mismo umamin yung frailties of a woman. Kanino bang salita yung frailties of a woman na yan? Kay de Lima po galing yan. Babalikan na yan si Duterte. Kawawan, makukulong na si Duterte. Babalikan na si Duterte. Didemanda na. Tokis lang po yan. Bakit? Para mo maidemanda si Duterte, kinakailangan may magturo kay Duterte. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bakit niyo po pinalalabas na parang santa si Laila de Lima? Ito po, ang dali nating makalimot. Hindi po si Duterte nag-imbento niyang mga nalaman natin kay de Lima. No? In fact, napanood po natin yan sa isang congressional hearing. Mga congressman po. No? Wala pong Duterte dun. Pangulo si Duterte. No? Gulat na gulat ako. Bakit mayroong mga kala mo inapina si de Lima? Miss Gacha, thank you very much. Sino pa ba meron pampakape? Ang linaw dun, no? Naroon po si Dayan, sinabi po ni Dayan na siya yung bagman. Siya yung kumukuha ng pera, siya yung kolektor ng pera mula Bilibid papunta kay Laila de Lima. Yan po napanood ko. Hindi po yan pinagsinungaling sa korte lang. Napanood ko yan. Sa congressional hearing, si Dayan, ngayon, yung tatanong kung may relasyon sila. Mismo si de Lima, ano sagot ni de Lima? Kaya kapanipaniwala po yung testimonya ni Dayan, na siya yung pinagtitiwalaan na kumuha ng pera. Bakit? Si Laila de Lima mismo umamin na may relasyon sila. Ang pag-amin niya nga frailties of a woman. Sa congressional hearing din po natin narinig si Jonel. Tinatanong siya, ano tawag sa'yo ni Senator Laila de Lima? Jonel. Hindi, paano ka tinatawag? Jonel. Yan po ba, imbento po ba yan? Hindi po natin alam nyo, kayo Shell Jokno, kayo mga dilawan, si Ontiveros at lahat ng mga dilawan. Napanood po namin yan lahat. Hindi po yan gawa-gawa. Mga tunay na tao po yung nagsalita laban kay de Lima. No? Hindi po yan yung nilihim tapos kinulong na lang si de Lima basta. Nagkaroon po ng mga congressional hearing dyan. Mas sikat pa po yung mga karakter niya. Si Jonel, si Dayan, si de Lima, sila Sebastian, anong pangalan nun? Yung namatay na. Tapos yung mga nagko-concert, yung merong pang pa-concert sa Bilibid. Anong pangalan nun? Yung kalaban ni Sebastian? Yung yung karibal niya ron sa Bilibid. Nakalimutan ko yung pangalan Colango. Hindi naman po. Tapos si Kerwin Espinosa. Hindi naman po kami, malamang yung mga nakapanood niyan naniwala po kami.
Biruin mo, nagko-concert. Nag-concert. Siya po yung DOJ. Nakakapag-concert si Herbert Colanco sa Bilibid. Nakakapagpasok ng beer. Yan po yung narinig namin eh. Huwag niyo pong gawing santa ngayon bigla si De Lima. No? Hindi po yan, kaya kami nun kay De Lima talagang grabe pala tong babae na to. Huwag niyo rin sabihing normal yun na frailty sa woman. Dahil si Dayan ay may asawa. Hindi natanim po sa isip namin yan. Hindi po kami niloko ni Duterte. Hindi po kami si Duterte, sinabihan kaming mga vlogger o bulahin niyo yung mga Pilipino na kunwari itong ginagawa ni De Lima. Yung sinasabi niyo na kagagawan lahat ni Duterte yan, napanood namin yan. Hindi po yan na binabasa mga vlogger at kinuwento ng mga vlogger. Pinanood namin yan, lahat yan. Nakilala namin, nagulat ako. Sabi, ganun nga sinabi ko nung nagulat ako. Tapos ngayon bigla, na-acquit lang. Na-acquit lang, tapos sasabihin nyo parang santa na si De Lima. Eh siya nga mismo umamin yung frailties of a woman. Kanino bang salita yung frailties of a woman na yan? Kay De Lima po galing yan. Na inamin niya na nagkaroon sila na relasyon. Tapos bigla niyo sasabihin ngayon na kala mo, tapos sila pa maghihiganti. Maghihiganti kami. Tama pong may korte tayo, pero may dahilan po kung bakit siya na-acquit. May dahilan kung bakit siya matagal na nakakulong. Totoo po ba nakulong si De Lima? Totoo. Eh bakit hindi siya nag-bail noong panahon na nakakulong siya? Bakit nung tapos na yung panahon ni Duterte kasi nagbaliktaran na. Ang nangyari po niyan, at ito po ay nasa balita naman, no? Nagbaliktaran yung mga testigo laban kay De Lima. Kung nagbaliktaran na, wala nang matibay na ebidensya, nagbaliktaran na yung mga testigo, natural, ma-acquit. Yung iba, namatay na. Si Sebastian, wala na. Dedo na. Eh si Colanco, hindi naman yata bumabaliktad eh. Ang dami namatay, di ba? Yung iba namatay, yung iba bumaliktad. O ngayon, si JB. O, patay na si JB. O, ngayon, eto ang tanong. Kung yung hindi ba bumaliktad yung mga testigo? Ay kasi nga, nung panahon ni Duterte, hindi sila bumabaliktad. Nung iba na presidente, bumaliktad na sila. O, ipagpalagay na natin, no? Sinet up si De Lima. Pagpalagay na natin na sinetap yung mga testigo ay nagsabi ng hindi katotohanan, di ba? At dahil diyan nakulong si De Lima. Lahat nagsabi ng hindi katotohanan para lang makulong si De Lima. Pagpalagay na natin. Tignan niyo yung mga pronouncements. Sino yung gustong singilin ni De Lima? Si Duterte. Eh paano mo masisingil si Duterte? May magtuturo ba kay Duterte na siya yung dahilan? Eto ngayon ang tanong. Ang hamon ko rito, maski kila Jokno, o may epal si Jokno basahin natin si Jokno para naman na mas si Jokno masarap pa. Tatakbo na po si Jokno natatakbo yan. Sabi ni Jokno, vindicated, salamat. Attorney Laila De Lima sa hindi pagsuko sa laban para sa katarungan at katotohanan. Ito'y patunay na ang katotohanan ay mananaig pa rin ang hustisya sa gitna ng kasinungalingan. Kasabay nito, dapat ding panagutin ng mga nasa likod ng panggigipit at kasinungalingang ibinato sa kanya.
Ang hukuman ay takbuhan ng taong bayan para matamo ang hustisya, hindi ito instrumento para sa maruming pamumulitika. O sang-ayon ako sa iyo diyan. Sang-ayon ako diyan sa iyo, Attorney Shell Jokno. Ha? Papanagutin ang mga nasa likod ng kasinungalingan. O sige, eto ang hamon ko. Lahat ng tumistigo laban kay De Lima, demanda nyo. Kasi nagsinungaling yung mga yun. Bumaliktad eh. Di po ba? Alam nyo sa totoo lang po, nanumpa ka sa korte tapos walang magrereklamo sa kanila. Yan ang hamon ko. Yung sinasabi nyong testigo, bakit hindi i-demanda? Naniniwala, eto abangan nyo ha, para po may binabantayan kasi banta ng banta ito mga to eh, na babalikan si Duterte. Ayan na. Babalikan na yan si Duterte. O kawawan, makukulong na si Duterte. Babalikan na si Duterte. Didemanda na. Tokis lang po yan. Bakit? Para mo maidemanda si Duterte, kinakailangan may magturo kay Duterte. Ang tanong ko, bakit hindi nyo idemanda yung mga bumaliktad? Para magkaalaman na. Diba? Kasi ano yan eh. Kaya ka lang naman na-acquit dahil bumaliktad yung mga testigo mo eh. Testigo laban sa'yo. Meron po silang sinumpaan tungkulin noon at sinumpaan salaysay na ikaw ay dinidiin. Ibig sabihin, nagsinungaling sila. Hindi ba dapat dahil sila ang dahilan ng pagkakulong mo, idemanda mo sila para mo maituro nila kung si Duterte talaga ay may kasalanan o wala. O ngayon, pag hindi yan dinimanda ni De Lima, alam nyo na kung ano naganap.